sa kanyang panahon. May mga sandaling nagiging alipin tayo ng ating mga kahinaan at nawawalan tayo ng lakas upang labanan ang mga ito. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Natalia sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Vincent, mabuti naman nakauwi ka na galing sa eskwelahan. Paalis na talaga ako. Paalis? Oo. Bakit na saan ka pupunta? Saka bakit ang laki niyang dala-dala niyong bag? Kasi madidestino si Santos sa Cagayan de Oro. Siya yung magiging construction foreman nung itatayong mall doon. Kaya nga sasama na ako sa kanya. Magsasama na kami doon. Pero Nay, may pamilya na rin si Mang Santo. Paano kayo magsasama? Gaya na sinasabi niyo ngayon. Nagdesisyon na siyang iwan yung pamilya niya. At kayo, ganoon lang kadali. Naiwan kami ni ate. Paano na yung pag-aaral ko, Nay? Paano na po yung buhay namin dito? Malalaki na kayo. Kaya nyo ng buhay ng ate mo yung mga sarili nyo. Huwag kayong mag-alala. May iwanan akong pera para ipagpatuloy nyo yung pagkakarinderya. Malaki-laking puhunan din yan. Palaguin nyo na lang. Nay, Ano? mag-isip-isip naman kayo. Tatalikuran nyo kami rito samantalang hindi naman kayo sigurado sa magiging buhay nyo kay Mang Santo. Ay, naku. Pwede ba, Vincent? Huwag mo na ako dramahan, ha? Hindi nyo maibibigay ang kaligayahan ko. Kaya, hayaan nyo na ako sa gusto ko! Sino? Nanong pa rin? Si Natalia? Ang babaeng laging nag-aasawa? Ayun! Nagtana na naman. Kalain niyo yun? Ang tanda na. Hindi pa rin nagsasawa sa papalit-palit ng kinakasama? Basta ako, ha, pagkaubos mo sa 8 bote ng beer na yan, hindi na kita pagbibilang pa, Ivy. Pinagbigyan lang kita dahil gusto mo nga maglabas ng sama ng loob sa ginawa ng nanay mo. Hindi lang masama ang loob ko kay Natalia, Manong pa rin. Muhing-muhi ako sa kanya. Dahil hanggang ngayon, nag-20 anyos na ako, ayaw pa rin niya sabihin kung sino ang tatay ko. Siya man! Hindi rin daw niya alam kung sino. O, di ba? Ang laking kalokohan na hindi niya kilala kung sino ang tatay ko. Alam mo naman yung nanay mo. Ayaw na ayaw niyang pinag-uusapan ng kanyang mga kamalian. Ako, gusto ko makilala ang tatay ko. Dahil baka mabagong buhay ko kapag nakilala ko siya. Nangangarap din naman ako ng maayos na buhay eh. Hindi kagaya ng pangit na buhay na ipinamulat sa akin ni Natalia. Buti pa nga si Vincent eh. Kilala niya ang tatay niya. Yung baklang nagtatrabaho sa parlor sa kanto. Pero wala rin pakialam sa anak niya. Vincent, paano ka pa ngayon makakapag-aral ngayong iniwan na kayo ng nanay mo? Ano, papasok ka sa eskwelahan na walang laman ng bulsa at kumakalaman tiyan? Buti pa, sumama ka na lang sa diskarte ko. Anong diskarte, Jopet? Nakakita mo yung mga tumatakbong jeep na puno ng mga pasahero? Ha? Oo. Ganito, kapag nag-stoplight, iikutan natin ang mga jeep na yan. Tsempuhan natin ang matatandang babae na may suot na gintong hikaw o kwintas. Tapos, hahablutin natin. Ha? Pero, Huwag kang galala. Tuturuan kita manghablot ng hikaw at kwintas. Tara, tara. Papracticing kita. Galingan mo. Hanggat nakahinto mga sasakyan.
titigilan sa kadadakdak mo araw-araw? Ah, Ha? Pag hindi ako nakapagpigil, susungangain na kasi. sige, subukin mo. Akala mo ba, hindi kita lalabanan kapag sinaktan mo ako? Puro ka reklamo eh. Pati pagtira sa barracks na to, hindi mo pa rin makasanayan. Dapat mo pa nga ipagpasalamat na wala tayong binabayaran tirahan. Pagkain na lang ang pinoproblema natin. Ah! Ang gusto mo matuwa pa ako na nakatira dito sa barracks na ito, natirahan din ng mga barakong trabahador dito? Ay, pati sa kubeta, naliligo pa ako. Pilit na may nagbubukas ng pinto. Ha! Tulad ngayon, lasingan na naman yan magdamag. Eh, anong gusto mo? Hindi na naman ako matutulog. Baka nakakalimutan mo, Natalia. Nung sumama ka sa akin, hindi kita pinangako ang ititira sa mansyon. Alam na alam mong katayuan ko. Kaya huwag kang masyadong mapaganap! Ate, aga mong nagising. Oo, Vincent. Hugasan ko nga kasi itong mga gamit natin sa pagkakarinderya. Mamayang gabi kasi, mamimili na ako ng mga Ricardo para sa mga ulam na ititinda natin bukas ng umaga. Totoo, ate. Magtitinda na uli tayo. Oo. At saka, para makapasok ko na rin sa eskwelahan. Naisip ko kasi na ilang buwan na lang, graduate ka na sa senior high school. Eh, sayang naman kung mahihinto ka pa. Salamat, ate. Kung alam mo lang, kung gaano ako kasigil sa mga sinabi mo. Bigla kasi ako namulat. Bakit ba sisirain natin ang mga buhay natin? Gaya ng pagsira ni inay sa buhay niya. Kung ayaw niyang ayusin ang buhay niya, tayo, magsisikap tayo. Para kahit paano magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ate, pangako, katuwang mo ko sa mga plano mo. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Siguro nga. Baka nga. Na mabuti na rin hindi na natin kasama si inay. Para mas maging magaan nating maitaguyod ang buhay natin. Dahil habang sinisikap ko siyang iahon sa kanya mga kahinaan, ang mga kapakanan naman natin ang nasasakripisyo. Hindi kita pinilit na sumama sa akin. Kaya huwag mo akong sumatan sa lintik na pagsasamang ito. Hindi mo nga ako pinilit. Pinagsamantalahan mo naman ang kahinaan ko. Kaya simula na naging kalbaryo ng buhay ko. Uy, bakit ako? Hindi ba naging impyerno ang buhay ko sa'yo? Wala ka naman dapat ipagmalaki ah. Uy, ilang lalaki na ba nagdaan sa buhay mo? Bago ko. Walang niya ka. Bakit mo magsalita? Walang iya ka. Ba't mo ako sinampal? Totoo naman ang sinabi ko, di ba? Ito tandaan mo, Santo, ha? Pareho lang tayo walang kwentang tao dahil pareho lang natin iniwan ang ating mga pamilya. Kaya pareho lang nasusunogin ang mga kaluluwa natin sa impyerno! Akala ko pa naman, kaya ka nagpunta rito. Sasama ka na sa diskarte ko. Eh, kailangan ko talaga ng mga pagpapasa ng mga hinahablot kong alahas para hindi ako matiklo ng mga pulis. Ikaw ang isasama ko sa trabaho nakita ko para sa iyo, Jopen. Os, may trabaho kang nakita para sa akin. Para naman ayokong maniwala. Nangangailangan ng janitor sa eskwelahan namin. At dahil mabait sa akin yung principal namin, nakiusap ako na ikaw na lang ang kunin. Dahil sabi ko, kailangan mo ng mapagkakakitaan. Kaya, inirekomenda kita. Sa bagay, sawa na nga ako sa kalululo ng mga ini-snatch kong alahas eh. Gusto ko na rin talaga magbagong buhay. Matanda na rin ako ha.
Lagi ka kasi kitang naiisip eh. Kapag may nangyayaring masama sa'yo sa lugar na ito, ako ang unang-unang nasasaktan. Magkababata tayo. Halos para na tayo magkapatid. Pero wala kasi akong pagkukunan ng mga gagastusin sa requirements eh. May solusyon na rin tayo dyan. Ha? Tutulungan kita sa mga gagastusin mo sa requirements. Ako bahala sa'yo. Sinabi ko na rin kasi kay Ate Ivy ang katayuan mo. At handa siyang tumulong sa'yo. Pero mo yun, naihanap mo ako ng trabaho. Akala ko, dito na lang ako tatanda sa magulong lugar na ito. Kasi sabi na Ate Ivy, kahit na iniwan tayo ng ating mga magulang, huwag na huwag daw natin sisirain ang ating buhay. Huwag na huwag daw tayong liliko. Paano? Magpapasalamat na ba ako agad sa inyong magkapatid, Vincent? Ang gusto ko, katulad ko, mangarap ka rin, Jopet. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, ituloy mo yung pag-aaral mo. Wala namang requirements na edad sa pag-aaral eh. Ang mahalaga, nagpupundar ka ng isang magandang bukas para sa sarili mo. Ivy! May taong nagpasamang ihatid ko raw siya rito. Oh? Marami daw siyang gustong ihingi ng tawad sa inyo ni Vincent. Inay? Ivy, anak, Paano? Total, nagkaharap na kayo mag-ina. Alis na ako ha. Walang tao sa tindahan ko eh. Maiwan ko na muna kayo. Ivy. Alam kong malaki ang hinanakit niyong magkapatid sa akin. Lalo ka na. Kung bumalik kayo, para pagkatapos, iiwan lang kami ulit. Mabuti pang hindi na kayo nagpakita pa rito, Nay. Nagbalik ako upang hindi na muling umalis, anak. Lalo na ngayon ko napagtanto ang bigat ng aking kasalanan. Hindi naman mababago na ikaw ang aming ina. Inay, sa palagay niyo ba, kung hindi kayo mahalaga sa amin, hindi kami masasaktan sa inyong paglayo? Pero sana, sa pagkakataong ito, may sinseridad na sa mga sinasabi ninyo. Kung muli man kami magtiwala sa inyo ni Vincent, huwag niyo naman paglaruan ang mga damdamin namin, Nay. Pangako, hindi na ako gagawa ng mga desisyon na magiging dahilan pa ng ating pagkakawatak-watak bilang isang pamilya. At lalo ako magsusumikap upang muling bumalik ang inyong pagtitiwala. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Kayo ang aking buhay. Dahil kayo ang bumubuo sa aking pagiging isang ina. Sa kanyang panahon, may mga taong kahit maginhawa ang buhay, ay hindi pa rin makamtan ang hanap na kaligayahan. Ito'y dahil nananatiling may kulang sa kanilang buhay. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Isabel sa ating dulang sa kanyang panahon. Chairman, maupo kayo. Salamat, Federico.
Parang alam na ho namin ang sadya nyo dito, Chairman Manuel. Oo nga. Gusto nyo alamin kung mamimigay uli kami ng gift bag para sa mga mahihirap na bata dito sa ating barangay ngayong Kapaskuhan. Mahusay pala kayong manghula mag-asawa. Alam nyo kasi, marami kayong napaligaya nang gawin nyo yun last year. Ay, naging masaya rin kami, Oo Chairman. nga po, Chairman. Kaya naipasya po namin na maglingap uli sa kanila ngayong Paskong ito. Naku, salamat. Marami na namang sasaya ngayong Pasko dahil sa inyo. Maiba ako. Ha. Nabalitaan ko may pinuntahan kayong bahay ampunan. Opo, ang totoo nga, marami na ho kaming pinuntahan. Pero hindi pa rin kami makahanap ng bahaampo namin. Kung gusto ninyo, subukin yung puntahan ng bahay ampunan na pinapasukan ng pamangking ko. Oh? Baka sakaling doon kayo makakita ng hinahanap nyo. Medyo malayo nga lang yun. Oo, okay lang ho yun. Sige ho, pupuntahan namin. Ano pong address? Dala ko na ang mga ibibigay ko para sa gagawin yung lingap ngayong Kapaskuhan. Oh, salamat, Antonio. Oh, Federico, mukhang masyadong malayong pinuntahan nyo, ha? Parang matamlay ka, eh. Siguro dahil sa pagod. Kaya ko namang tiisin yung pagod. Malungkot lang ako dahil wala rin kaming nagustuhang bata sa bahay ampunan na sinabi sa amin ng aming chairman. Ganun ba? Oo. Tawa na ako kay Isabel. Alam kong sabik na siyang magkaanak kami. Tiyak yun. 16 years na kayong kasal at hindi nga nagkakaanak pa dahil sa diferensya mo. Hindi ko na alam kung saan pa kami maghahanap upang makakita ng maaari naming ampunin. Ano ba kasi gusto nyo sa batang aampunin? Yung kamukha nyo? Hindi naman ganoon, Antonio. O ano, Federico? Yung pagkakita namin sa bata, yung madama namin sa aming puso, na siyang ibig naming kunin. Ang gaganda no ni Tundal Collection mo, Isabel. Lahat cute. Inihanda akong mga yan para sana nga doon sa batang kukunin namin ni Federico. Kaya lang hanggang ngayon wala pa rin. Nalulungkot na nga ako eh. Ayoko nga lang ipahalata kay Federico kasi ayoko pati ako problemahin pa niya. Huwag naman kasi kayo masyadong pihikan sa aampunin. Baka naman yung hinahanap mo yung super ganda at gwapong baby. Hindi. Ang puso namin ang aming tinatanong muna tuwing naghahanap kami. Kaso, wala pa rin sagot ang aming mga puso. Ganun ba? Mhm. Pero huwag pa rin kayo mawalan ng pag-asa. Mabait kayo, may mabuting puso. Naniniwala ako na may inilalaan din sa inyo ang Panginoon Diyos. Maghintay lang kayo. Masayang-masaya ang mga nakatanggap ng tulong niyo, Isabel. Oo nga ho, Chairman Manuel. Meron ng pang Noche Buena, meron pa silang pang Medianoche. Higit na marami na tulungan niyo ngayon. Oo, kasi may mga kaibigan ho kami na nagbibigay ng goods at mga laruan. Napansin ko, hindi lang mga bata ang nabigyan niyo ng gift bags, kundi maging mga magulang nila. May mga kabarangay kasi ho tayo na nagbigay din ng mga maitutulong. Kaya, mas marami po ang naipamigay namin. Nakakatuwa. Pati mga kabarangay natin, nahikayat ninyong tumulong. Maganda talaga kayong halimbawa sa mga tao. Sana laging ganito. Bakit ngayon ka lang, Federico? Gabing-gabi na. Hindi pa naman ngayon ang Christmas party nyo, hindi ba? May nangyari sa opisina, Isabel. Bakit?
Bakit? Ano nangyari? Namatay ang bunsong anak ng janitor naming si Nestor. Oh, Pneumonia. At huli na nagbatok na sa nila. sus, kawawa naman pala. Awang-awa nga ako kay Nestor. Kahit marami silang anak ng asawa niya, ayaw niyang mawala kahit isa sa mga yon. Oh, syempre. Mahal nilang mga yun. Sumama ako sa kanya sa ospital. Binigyan ko na rin sila ng tulong. Tama. Tama yung ginawa mo. Oh, bakit bumuntong hininga ka? Wala. Naaalala ko lang kasi yung sitwasyon natin. Tumatanda na tayo pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong batang maampon. Gusto ko sanang maranasan man lang na may tatawag sa akin na mami. Yun bang batang yayakap at hahalik sa atin? Oh, I'm sorry, Isabel. Dahil sa akin kaya ka naghihirap ng ganyan. Ang damdamin mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ka naman naglihim sa akin tungkol sa iyong diferensya. Federico, mahal kita. Kaya nagpakasal pa rin ako sa iyo. Ang gusto ko lang, sana matagpuan na natin ang batang inilaan ng Diyos para sa atin. At sana maging aginaldo na siya sa atin. Yun na lang ang bigay ng Diyos sa atin sa Paskong ito. Ayun, si Aling Isabel. Kausap ang kaibigan niya. Nakikita ko sila mula dito sa pinagkukublihan ko. Sige na, sumama ka na sa Christmas party namin. Para mabawasan niya yung lungkot mo. Total, binayagan ka naman ni Federico. Jonah, alam mo naman wala akong hilig sa mga party-party na yan. Mas gusto ko pang mag-alaga ng bata. Kaso nga, wala ka naman batang aalagaan. Aling Isabel, tanggapin niyo kaya ang anak ko? Kung kakausapin ko kayo, ganung malita na pihikan kayo sa pagpili ng batang aampunin. Federico, gising. Federico, Oh, bakit ba, Isabel? may naririnig akong umiiyak na bata sa labas ng bahay. Ano? Oo nga, no? Meron nga. Sinong tao sa labas ng bahay natin sa ganitong oras? Ewan. O, halika tingnan natin. Oh, sige. Nakapagtataka naman. Bakit may tao sa labas nitong bahay? Oh. Isabel, may bata nga. Tingnan mo. Nakabalot siya sa kumot. Kawawa naman siya. Baka giniginaw kaya umiiyak. Paano napuntang batang yan dito? May natanaw ako naglalakad na babae. Siguro galing siya dito. Susundan ko siya. Huwag na. Iniwan niya rito yung bata eh. Di ibig sabihin, para sa atin siya. Isabel, Huwag mo na siya sundan. kailangan pa natin makatiyak. Susundan ko pa rin siya. Narito ka na sa loob ng bahay namin. Magpakilala ka. At saka, bakit mo iniwan sa aming pintuan ng iyong anak? Ako po si Marita. Uli lang lubos na po. At walang kamag-anak na maaari makatulong. Iniwan ko po sa inyong anak ko dahil may taning na po ang buhay ko. May cancer po ako sa utak. Ano? Nalaman ko po na
Matagal na kayong naghahanap ng maaampon. Kaya naisip ko pong sa inyo dalhin si Lovely. Lovely pa lang pangalan ng bata. Bagay sa kanya. Pero bakit basta mo na lang iniwan ang bata? Bakit hindi mo na lang kami kinausap? At saka nasaan ang kanyang ama? Niloko po ako ng lalaking pinagkatiwalaan ko at minahal. Ay, Sinadya ko pong iwan na lamang sa inyo si Lovely. Dahil nag-aalala po ako. Baka hindi niyo tanggapin ang aking anak. Aling Isabel, Mang Federico, sana po maawa kayo. Tanggapin niyo ang baby ko. Hindi lang magandang kinabukasan ng kailangan niya, kundi higit ang kalinga at pagmamahal ng mga magulang. Aba, sino tong cute na baby na tawa ng tawa habang naglalaro dito sa crib? anak namin siya, Chona. Hoy, nakapag-ampo na kayo? Oo, Saan kayo nakakuha? Tsaka paano? 3 days ago. Nagising kami ng madaling araw ni Federico dahil nga sa iyak ng sanggol sa may pintuan namin. Ayun, pagbukas nga namin, nakita namin siya. Tapos nakita rin namin yung babaeng naglalakad palayo sa kanya. Ha? Anong ginawa niyo? Hinabol ni Federico yung babae. Kinausap namin. Yun nga, nalaman namin na siya nga yung ina ng bata. Oh my God! Eh, bakit niya iniwan yung anak niya? Wala siyang kamag-anak na maaring tumulong sa kanya. At may taning ng kanyang buhay. Ang payat-payat na nga eh. Ibig sabihin nun, may iiwan ang kanyang anak sa makapagbibigay ng kalinga at pagmamahal sa bata. Eh, ang tanong, gusto ba ng puso niyo ang batang yan? Kaya inampun niyo. Oo. Unang kita pa lang nga namin, may naramdaman na kaming kakaiba para sa kanya. Federico, mahal. Noche buena na. Halika na, kumain na tayo. Eh, narito na kami ng baby natin. Oo. Bakit sinama mo pa si baby? Hindi ba tulog siya kanina sa crib? Eh, nagising ng palis na ako eh. Kaya kinarga ko na lang. Ah, siguro gusto rin niyang makapag-noche buena. Oo, tama. Makikipag-noche buena siya sa Baka atin. nga. Alam mo naman, matalinong bata ito. Marunong umamoy ng masasarap na pagkain. Uy, tumawa, oh. Paano nakakaintindi? Sabi ko naman sa'yo eh, matalino siya. Ay, nako. Ay, Federico, napakasaya ko. Pakiramdam ko, ibang-iba ang Pasko natin ngayon. Dahil may baby na tayo. Oo nga. Sa maraming pasong namimigay tayo, ngayon tayo naman ang napagbigyan sa ating kahilingan. Sa kanyang panahon. Madalas na napapahamak ang mga taong mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Dondon sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga, pare? Nakapagtapat ka na kay Kisses? Oo, sabi Arnel. Ang bilis mo. Kailan mo lang siya nakilala nakapanligaw ka na agad. Eh bakit ko naman patatagalin pa? Doon din naman ang punta nun. Eh, ano nga palang sabi niya? Eh syempre, hindi pa niya ako sinagot. Alam mo namang may pagka makaluma siya eh. Pero bibigay din sa akin yun. Sa gwapo ko ba namang to? Believe talaga ako sa'yo doon. Ang laki ng tiwala mo sa sarili mo. Dahil totoo ang sinasabi ko. Kaya nga wala pang babaeng bumabastad sa akin eh. Kaya naman umaabuso ka. Iniiwan mo ang babae pag sawa ka na. Nay naman. Eh bago ko naman sila iwan eh.
naging maligaya din naman sila sa akin. Mali pa rin ang ginagawa mo, anak. Ikaw rin. Baka makatagpo ka ng katapat mo, ikaw naman ang mapaglaruan. May katwiran si Aling Tindeng doon. Hayaan niyo ho, sagutin lang ako ni Kisses, magpapakatino na ako. Talaga, Tol? Oo, talaga. Dahil si Kisses lang ang talagang gusto kong babae. Ang hirap naman sumakay. Oo nga. Nangangawit na ako sa katatayo dito. Mabuti pa mag-taxi na lang tayo. Kisses, si Don Don, papalapit sa atin. Ha? Hi, Kisses. Hello, Cindy? Don Don. Pauwi na ba kayo? Ihahatid ko na kayo. Ay, wag na. May pupuntahan pa kami ni Cindy. May bibilin kami sa mall. Sasamahan ko na kayo. Kung gusto nyo, ipamili ko pa kayo. Yabang naman ito. Salamat na lang, Don. May pera naman kami. Hindi namin kailangan ipamili mo pa kami. At saka hindi tama yun. Di ka naman namin kamag-anak para ipamili kami. Oy, huwag kayo mainis. Gusto ko lang naman makasama kayo. Lalo ka na, Kisses. Nakakadalaw ka naman sa amin, di ba? Doon ka na lang manligaw. Huwag dito sa kalye. Hindi ka pa rin sinasagot ni Kisses? Oo, Arnel. Naiinip na nga ako eh. Isipin mo, sa lahat ng mga niligawan ko, siya ang pinakamatagal sumagot sa akin. Marami naman kasi kayong pinagpipilian niya eh. Kasama na dun si, pangalan nun, Edwin. Edwin? Ah, yung pilay na nakatira dyan sa kanto? Oo. Nandiligaw din pala kay Kisses ang pilantod na yun. Arnel, walang panama sa akin yon. Kahit pa yung ibang manliligaw ni Kisses. Eh bakit hindi ka pa niya sinasagot? O siyempre magpapakipot pa yon. Kaya sinusubok pa ako, kaya makikita mo. Sasagutin din ako nun. Gusto mo, pustahan pa tayo. Salamat sa paghahatid mo, Edwin, ha? Mabuti na lang, dinaanan mo ako sa office. Nakalibre na ako sa pamasahe. Hindi pa ako nahirapang sumakay. Okay lang yung Kisses, basta ikaw. Oh, lika, tuloy ka muna. Sige. Magandang hapon, Kisses. Oy, ikaw pala, Don. Kadarating mo lang pala. Oo, inihatid ako ni Edwin. Ganon ba? O sige na, Edwin. Umuwi ka na. Ha? Sabi ko, umuwi ka na. Total, nandito na si Kisses. Pero hindi pa kami nakakapag-usap ni Kisses. Saka ka na lang bumalik. Kami na mag-uusap eh. Sandali nga muna, Don. Sino ba nagsabi sa'yong paalisin mo ang bisita ko? Ang nagmagandang loob na ihatid ako. Ako ang dapat na magpasya, hindi ikaw. Pareho ko naman kayong hindi pa nobyo. Pasensya na, Kisses. Sige, ako na lang ang aalis. Hindi, Edwin, hindi. Ha? Si Don ang dapat umalis. Kisses naman. Ikaw talaga dapat umalis. Dahil huli ka nang dumating. Kaya sige na, umalis ka na. Sa ibang araw ka na bumalik. Talaga, pinauwi mo siya. Oo, Cindy. Para nga siyang basang sisiw eh. Ang yabang kasi niya eh. Bastos pa. Tama lang yung ginawa mo. Ngayon, nakatagpo na siya ng katapat. Kala niya, porke gwapo siya, lahat ng babae magkakagusto sa kanya. Doon siya nagkamali. Dahil hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Mas mahalaga sa akin ang magandang ugali. Ibig mo sabihin yan,
Si Edwin ang mapalad sa puso mo. Mabait naman siya. May maayos na trabaho. At may itsura din naman. Sayang nga lang, no? Kasi pilay siya. Okay lang yun. Ang mahalaga, buo at akin lang ang puso niya. Hoy! Pilay! Sandali nga. Ikaw pala, Don. Bakit? Gusto lang kitang balaan. Layuan mo si Kisses para walang masamang mangyari sa'yo. Huwag ka namang magbanta. Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo. Masama ang ginagawa mo! Inaagaw mo ang babaeng para lang sa akin. Hindi naman kayo bagay Hindi ang tulad mong pilay ang bagay sa kanya. Kaya kung gusto mong humaba pa yung buhay mo, layuan mo na siya! Arnel, hindi tanga si Kisses para piliin ang pangit na pilay na yun. Totoo ang sinasabi ko, Tol. Sinagot na ni Kisses si Edwin. Magka-holding hands pa nga sila nang makita ako eh. Ang walang hiyang yun Trinaydor ako. Hoy, Don. Ayusin mo nga yung tabas na dila mo. Paano ka naman tinrider ng tao hindi naman kayo ni Kisses? Siya ang sinagot at hindi ikaw. Kahit na. Binalaan ko na siya, Nay. Pero hindi pa rin siya nakinig. Don, tanggapin mo na lang. Hindi si Kisses ang itinakda para sa'yo. Tama si Arnel. Marami pa namang babae dyan. Si Kisses ang gusto ko, Nay. Pero boyfriend na niya si Edwin. Kaya tanggapin mo na lang, Tol, na nabigo ka sa kanya at maghanap ka na lang ng iba. Dumating din sa wakas ang pilay. Ang tagal mo naman. Sa bagay, pilantod ka nga pala. May kailangan ka ba, Don? Natural! Kaya kita hinintay Ano ba yun? Ikaw, ang tigas ng ulo mo Pinagsabihan na kita noon na layuan mo si Kisses, pero hindi mo ako sinunod. Don, akong mahal ni Kisses. Sana matanggap mo yun ang maluwag sa loob mo. Gago! Hindi ako papayag na matalo lang ng isang pilay na katulad mo! Don. Hindi mapupunta sa'yo si Kisses dahil mamamatay ka! Edwin, ano na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang mga sugat ko, Kisses. Kasalanan ng walang yan si Don. 2 beses kanyang sinaksak. Salamat na lang. Makaligtas ka. Nasalag ko kasi yung ibang saksak niya. Kailangan pagdusahan niyang ginawa niya sa'yo. Kakasuhan natin siya. Wag na, Kisses. Anong wag na? Hindi mo siya idedemanda? Oo, Pero bakit, Edwin? Nalagay ka sa panganib dahil sa kanya. nakaligtas naman ako. At saka gusto ko siyang bigyan ng pagkakataong magbagong buhay. At naniniwala akong mas mangyayari yon kung hindi siya makukulong. Kaya sana bigyan natin siya ng pagkakataon. Ang bait mo talaga, Edwin. Kinararangal ko na ikaw ang minahal ko. Kahit na nga, may kapansanan ka. Nay, salamat at dumating na kayo. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Bakit mo sinaksak si Edwin? Galit na galit si Kisses sa'yo, maging ang pamilya ni Edwin. Nay, nadala lang po ako ng sobrang galit ko Pakiramdam ko po kasi napahiya ako. Dahil kahit gwapo at wala akong kapansanan, si Edwin ay isang pila ang pinili ni Kisses. Pero Nay, pinagsisisihan ko ng ginawa ko. Ayusap, tulungan niyo po ako. Ayoko makulong. Magpasalamat ka. Talagang napakabait ni Edwin. Hindi ka niya itinimanda. Ho? Ang ibig lang niya ay magbagong buhay ka, anak. Baguhin mo ang hindi magandang ugali mo. Salamat po, Diyos ko. Akala ko,
masisira na nagtuluyan ang buhay ko. Nay, paglabas ko po rito, samahan niyo ko kina Edwin. Oo. At kay Kisses. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Edwin. Sa kanyang panahon, ang kapabayaan ay di dapat masumpungan sa isang magulang, lalo na sa ginang ng tahanan. Pagkat ito'y magbubunga ng pagkawasak ng kanyang sambahayan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Diding sa ating dunang sa kanyang panahon. Sa letrang O, Kalbo! Ay! Bingo! Bingo na naman ako! Kaya? Panalo ka na naman? Ang laki na natalo ko sa'yo, Diding! Talaga eh. Talo ka. O eh, ganun talaga ang buhay, mga kasama. Araw nyo noon. Ngayon naman ay araw ko, ha? Oh, siya. Oh, alis na ako. Oo, eh bakit aalis ka na? Ikaw naman, Diding. Ang nalunin mo naman kami kahit sa beses lang. Eh, ano ba kayo, Nora? Berto? Iniwan ko na sa kapitbahay yung anak ko. Yung anak namin ni Lucas. Tsaka kanina pa ako dito eh. Kanina pa rin kayo talo. Eh bakit ba? Pagagalita ka ba ni Lucas? Pag nalaman nagbingo ka? Ako? Magagalitan niya? Oh, takot lang nun sa akin. Yabang nitong kaibigan ko. Porke maganda. Ano? Talaga? Kaya nga patay na patay sa akin si Lucas. At kahit alam niyang ginagawa ko, tumatahimik lang yun. Takot lang siya mawala ka, ha? Oo, talaga. Hindi naman kami kasal eh. At magagawa ko siyang iwan kapag nagkamali siya. Ayan. Naisalang ko na yung sinaing. Puti na lang wala pa si Lucas. Na-text nga. Para ulam na lang yung bibili niya. Ay! Ikaw na pala. Ano dala mo? Kanin na tulang. Binili ko sa karinderya ni Allen si Ma. Bumili ka ng kanin? Ay, pambihira. Dapat pala hindi na ako nabudali magsaing. Eh, nang dumating ako dito, wala ka pa eh. Ha? Kaya bumili na lang ako. Ay, dumating ka na pala kanina. Okay. Bukas ganyan na lang ang gagawin mo, ha? Ha? Bumili ka na lang ng makakain natin bago ka umuwi dito. Hindi na ako mahirapan magsaing. Ginawa mo na ba sa kapitbahay si JR? Oo, nandun na sa kuna at naglalaro. Ay, pupunasan ko nga pala yun. Ikaw na mag-alis ng mga binili mo, ha? At tingnan mo rin yung nakasala ko sinaing para mapunasan ko naman si Junior. Ay, kayo pala, Nay. Napasal kayo. Dinalaw ko kayo ng apo ko. Dinalang ko tuloy kayo ng nilagang baka. Nalaman ko kasi sa pinsan mo na 2 araw ka na raw na hindi nakakapasok sa trabaho. May sakit ka raw. Oo nga ako eh. Naulanan ho kasi ako, pero mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat po sa ulam. Makakahigop ako ng masarap na sabaw. Kung bakit naman kasi hindi ka man lang maipagluto ng asawa mo? Kahit man lang instant noodles, pagluto ka, para may mahigop kang sabaw. Oh, Marami kasi siyang ginagawa, Nay. maraming ginagawa. Eh, ikaw nga to naglilinis at naglalaba sa inyo. Ang sabihin mo, wala siyang ginagawa kundi magbingo, magtoong eats. Naglilibang lang, Nay. Pwede ba? Huwag mo nang pagtakpan ng babaeng yon. Tulad ngayon, may sakit ka. O, nasaan siya? Eh, Ano? andun sa ano? Naroon! Nakita ko sa bingguhan ni Poneng! Nay naman, Ayoko sanang sabihin to sa'yo. Dahil ayoko masaktan ka. Pero anak, hindi nakabuti sa'yo ang pakikipaglibin mo sa kanya. Tingnan mo ang katawan mo. Ang payat mo na.
Dahil nga pinababayaan niya kayo ng aking apo. Sabihan mo naman siya magbago. Sinasabihan ko. Pero nagagalit siya eh. Jesus. At yun ang ayaw ko. Natatakot akong iwan niya ako. Ay, Dede! Kala ko hindi ka na makakarating eh. Patuloyin mo muna ako. Ang init sa labas. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Halika na, pasok ka na. Bakit mo naman sinabi na akala mo hindi ako makakarating? Eh, kasi sabi mo, may sakit si Lucas. Oo nga, meron naman siyang gamot. Kaya niya na yun. Sa bagay. Eh, yung anak nyo. O, di nasa kanya. Sa bahay lang naman siya ngayon eh. O, di siya mag-alaga. Bilib talaga ako sa'yo. Kayang-kaya mong pasunurin si Lucas. Mhm. Eh, tara na. Para mabot tayo sa jackpot. Uy, sigurado ka bang malaki yung tatamaan sa bingo doon sa kabilang baryo? Oo. Fiesta dun eh. Ah? Eh, pero syempre dapat malaki rin yung puhunan mo. Ay, walang problema doon. Oh, hindi ko muna binayaran yung bahay namin para may magamit akong pansugal. Ano? Oh, Iiwan mo dito ang pamangkin ko? oo, kuya. Eh, sandali lang ako. Magbibingo ka na naman. Naman eh, naglilibang ako eh. Kuya talaga, oo. Hindi, kailan ka pa ba magbabago? Dalaga ka pa, ganyan ka na eh. Yan ang nakatutuhan mo sa pakipagbarkada sa mga babaeng sugarol dito sa baryo natin. Naman, oh. Wala, Sige na, naman. kuya. Alagaan niyo na si Junior kasi wala yung kapitbahay ko na tumitingin sa kanya eh. Sandali lang ako. Pasalamat ka, mabait si Lucas. Kung ako yon, pinamusarga ko na yung uso mo at pinitpit ko na rin yung kamay mo. Kuya. Tignan ko lang kung magsugal ka pa. At saka maraming ginagawa asawa ko. Walang mag-aalaga sa anak mo. Nora, hindi ako makakasama. Naku, sayang naman. Ang laki ng tayaan ngayon. Baka manalo ka. Wala akong pera. Una pa sa mga utang namin yung sinahod ni Lucas. Eh. Eh, di gawan mo na lang ng paraan para makasama kita. Magbenta ka. O kaya magsanla ka. Benta? Oo. O, sige, sige. Itong TV namin, bibenta ko. Para meron akong puhunan. Total, hindi naman nagagamit ito eh. Dahil lagi ako wala rito. O tayo na. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Ay, Nanay Maring, kayo pala. Wala po si Lucas eh. Eh ako naman huy paalis. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Bakit ho? Ano ba yun? Balita kasi na lagi mong iniiwan sa mga kapitbahay ang apo tuwing magsusugal ka. Sana sa akin mo na lamang iwan si JR para mas maalagaan na maayos ang bata. Alam niyo, Nay, maganda sana yung sinabi niyo. Eh kaso ang layo niyo dito. 2 sakay pa. Mapapagod pa ako. Pero ang pagsusugal, hindi nakakapagod. Bakit kasi hindi mo na lamang iwan yung bisyo mo? May pamilya ka na. Sila na lang ang asikasuhin mo. Eh baka meron pala kayo eh. Yung anak niyo nga, hindi ako pinipigilan. Kayo pa? Nako, umalis na kayo. At huwag niyong pakialaman ang buhay namin! Yes, wisit! Kanina pa ako natatalo. Eh, talagang ganun. Araw ko ngayon, Diding. Wala na ako puhunan. Naubos ko na yung binigay ni Lucas sa akin pang gastos. Pwede. Magkaroon ka pa. Pautangin kita. Malay mo, makabawi ka. Oh, sige, sige, sige. Talagang gusto ko makabawi. Ay, saan mo nga pala iniwan yung anak mo? Eh, sabi mo wala yung kapitbahay nyo na inuupahan mo. Eh, di kinagdado ko yung bahay. Ha? Eh, tulog naman yung bata. Sandali, akin na yung pauutang mo para makataya na ulit tayo sa loob. Oo, siya. Sige, sige. Diding! Ah! Diding! Ako! Huwag ka na maglaro! Asar ka naman, Dong. Bigla ka na lang dumating tapos pigilan mo pa akong maglaro. Oo nga, Dong. Ang laki ng talo nitong kaibigan ko. Kaya nga eh. Aling Nora! Nasusunog ang bahay kasi nila! Ha? Ay, Diyos ko, anak ko!
panahon. Mahirap man ang buhay, ito'y gumagaan kung walang bisyo at kalayuan. Tagumpay ay makakamtan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanas sa ating dunang sa kanyang panahon. Nato, mag-almusal na tayo. Bakit tayo lang ang mag-aagahan? Umalis na ba si Tina? Oo, kanina pa. Maaga raw kasi yung lakad nila ng kanyang boss. Ganun ba? Oo. Ato, bakit hating gabi ka na namang umuwi? Hanggang hapon lang ang klase mo, ah. Nag-stay po ako kina Totoy. Nagbilyar kami. Malamang, malaki na naman yung postahan nyo, no? Kunti lang naman Para lang ganahan kami maglaro. Saka, libangan lang naman yun Ibangan. Kaya pala 21 ka na, hindi ka pa makatapos ng high school. Ito naman, kailan ka pa magbabago? Oo nga naman, anak. Mabuti nga nakapag-aaral ka kahit mahirap lang tayo. Sabi ko naman kasi sa inyo, huwag niyo na akong pag-aralin Ano? Hinto na lang ako. Loko na ito. Ayaw niyo naman. Bakit ba ayaw mo mag-aral? Dapat nga magsikap ka. Matuto ka sa kahirapang nararanasan natin. May trabaho naman ako maaaring pasukan Bakit? Ano naman yun? Car wash. Ano? Lato, kapag nagkasama ka, kulang na pambuhay sa magiging pamilya mo ang kikitain mo ron! Matagal pa naman yun, Tay. Saka ako na lang iisipin yun pag nangyari na. Pero ngayon, pumayag na kayo, minto ako ng pag-aaral. Nang hindi na tayo pare-parehong mahirapan. Nay, Tay, nabayaran ko na po ang ilaw at tubig natin. Pati na rin po ang upa natin dito sa bahay kay Aling Nita. Ay, salamat naman, Tina. Hindi ka nakakalimot na tumulong sa amin ng tatay mo. Baka naman wala ka ng pera, anak. Meron pa po. Kaya wag na kayong mag-alala. Buti ka pa. Responsable. Samantalang ang bunso mong kapatid, puro pag-aaksaya ng pera at panahon ang ginagawa. Ewan ko po ba dyan kay Nato? Nagtatrabaho nga, pero inuubos lang sa sugal at inumang kita. Oh, kailan pa kaya siya magbabago? Fredo, Tina, huwag tayong magsawa na ipakiusap sa Diyos yung kanyang pagbabago. Siya lang ang tunay na makakatulong para mangyari yun. Ginagawa ko po ang bili nyo, Inay. Lalo na tuwing mananalangin ako pagkagabi. Ay, sana nga. Tingin ng Diyos ang ating hiling. Sige lang, Toy. Inom pa tayo. Sarap talaga ng may trabaho. Laging maraming perang pang nomi at pang galso. Kaya nga nagpipiesta ako Nang pumayag siya na inay at itay na tumigil na ako sa pag-aaral. Pakiramdam ko nakalaya ako sa kulong. Ganun ba? Teka, kailan naman tayo magbibilyar? Kahit kailan pwede. Mucho tayo ngayon. Nakautang yata ako kay Aling Nita. Ano? Wala pa rin si Nato? Oo, Fredo. Hindi man lamang ba nagtitext o kaya tumatawag? Hindi. Sinubukan ko pong tawagan siya pero ayaw mag-ring yung cellphone niya. I-text mo yung mga kaibigan niya. Ginawa ko na rin po yun. Pero sabi nila, hindi raw po nila nakita si Nato kahapon pa. Kung batang yun talaga, oo. Lagi na lang nagbibigay ng problema sa atin. Anong gagawin natin? Baka kung napano ng ating anak. Ilabas
mo ang anak mo! Ilabas mo si Nato! Teka. Wala ditong anak ko. Nag-aalala nga kami. 3 araw nang hindi umuwi. Bakit ba parang galit ka pa? Talagang galit ako! Dahil 10,000 ang utang sa akin ng sugarol mong anak! Ano? O ngayon, hindi siya nagpapakita sa akin. Hindi nagbabayad. Bakit mo kasi pinautang? Negosyo ko magpautang. Akala niya matatakasan niya ako, ha? Pero nagkakamali siya. Nita. Hahanapin ko siya at ipabubugbog ko sa mga tauhan ko. Huwag naman. Pues, bayaran niyo ang utang niya. Dahil kung hindi, bukas na bukas din, ipahahanap ko siya para ipabugbog. Naku, Fredo, kailangan makita natin si Nato. Kawawa naman siya. Kung yung mga tauhan niya, ang unang makakakita, makalungkuhin ang anak natin. Kaya nga kung saan tayo nagpunta, di ba? Pero hindi pa rin natin siya makita siyang. Nasa na kaya ang ating bunso? Ilang araw nang hindi mo uwi. Yun, hindi na iniisip ko. Isang, walang plano tayo. Sige, mababagla tayo! Ate Tina, nabalitaan ko dinala rito sa ospital sina Inay at Itay. Ano nangyari? Ba't sila na-aksidente? Tinatanong mo pa? Kasalanan mo! Napakapasaway mo kasi! Wala ka nang ginawa kundi bigyan ng problema ang mga magulang natin. Ate, Sumugod sa bahay si Aling Nita at nagbantang ipabubugbog ka. Kaya yun, hinanap ka ni na Itay at Inay para iligtas. Hanggang sa bumangga ang tricycle na sinasakyan nila. hindi. Sina Inay at Itay. Natoy, kung tandaan mo, kapag hindi nakaligtas sa panganib ang mga magulang natin, kalilimutan kong kapatid kita! At bahala ka na sa buhay mo! Tina, Nato, Narito po ako, Inay. Nay, salamat sa Diyos. Nagkamalay na rin kayo tulad ni Itay. nasaan ang tatay mo? Sinong nagbabantay sa kanya? Nasa kabilang kwarto po. Si Ate Tina po ang kasama niya. Nay, patawad po. Kasalanan ko po kaya kayo na-aksidente ni Itay. Nangutang ako kay Aling Nita para may pansugal. Na hindi ko siya mabayaran dahil natalo po ako. Nagtago ako. Kaya sinugod na kaya't binantaang ipabubugbog ako. At para mailigtas ako, hinanap niyo ako. Tuloy na aksidente kayo nito. Sorry po, Inay. Anak, ayaw naming mapahamak ka. Dahil mahal na mahal ka namin. Kahit na nga madalas, sinasaktan mo ang aming damdamin. Nauunawaan ko na po, Inay. Patawarin niyo ako sa mga ginawa ko. Patawad po. Binabati ka namin, anak. Natapos mo rin ang high school. Oo nga. Masaya kami at hindi na kami nabigo ngayon. Ayo. Ang inang pagkakataong binigay niyo sa akin, Inay. Itay. Salamat po sa inyo. Para po sa inyo ang diploma kong ito. Oh, Nato, anak ko. Binabati rin kita, Nato. Salamat, ate. Oh, ano ngayon ang plano mo? Ate, short course na lang ang kukunin ko. Para makapagtrabaho ako kaagad.
at makaipon para sa hinaharap. Natutuwa kami at responsable ka na ngayon, anak. Namulat na po ako sa mga pagkakamali ko, Itay. Ayoko na pong maulit yung pangyayaring muntik kayong mawala sa akin, Inay. Dahil sa pagliligtas sa akin.